Oh, Champing, halika dito at binilhan na naman kita ng bagong toy. Ayan, bubuksan natin. Yan, binilhan kita ng bagong toy. Hindi ko alam ang tawag sa toy na ito, pero alam kong matutuwa ka dito, Champing. Oo, sandali lang at bobohin pa natin yan. Oh, ayan. Madami pwedeng gawin dito sa toy na ito. Pwede ka rin dito magkutkot. Pero syempre, hindi lang ikaw ang gagamit ng toy na ito, Champing. Ibabahagi mo rin ito sa iyong mga kasamahan. Excited na nga si Champing kahit hindi pa nabubuo ang toy. Mahilig nga siya maglaro kaya binilhan ko na naman siya ng ganitong toy. Maliit lang naman ito kaya hindi siya aksayado sa espasyo dito sa bahay. Oh, umakyat ka na dyan, Champing. Ganyan ba laruin ang toy na yan? Lahat nga sila ay namangha na naman sa bagong toy at lahat sila ay tumesting na sa pagkutkot. Siguradong hindi na naman tutulog sa toy na ito si Champing dahil meron na naman siyang kakalikutin. Mahilig nga siya magdukot-dukot kaya tamang-tama lang sa kanya ang toy na ito. Kita mo naman at tuwang-tuwa, alam niya talaga na para lang sa kanya ang toy na ito. O wag mo nang buhatin, Champing. Yan ang pagkataabalahan mo kaysa sa manggulpi ka, Champing. Oh, hindi yan bulalo, Champing. Wag mo nang ngat-ngatin. Champing, na habang hinahimas ko nga siya dyan ay pinag-iinteresa naman ang kanyang maiksing buntot ng barako. Siguro ay natutuwa ang barako sa kapirasong buntot ni Champing. Kinagabihan nga ay naglaro na naman siya dyan sa bago niyang toy. At nakita niyang merong matanggal na parte sa kanyang toy kaya dali-dali niya itong kinuha. Pupulotin niya nga iyan at dadalhin doon sa kanyang toy para ikabit. Oh, ikabit mo na yan doon sa pinaglalagyan niyan, Champing. Napakagaling talaga, oh. Ikakabit niya talaga yan kung saan natanggal. Wala na naman nga siyang makalaro sa oras na yan, kaya itinomba na naman ang kanyang toy. Oh, ano nang ginawa mo dyan, Champing? Tinomba mo na yan. Hindi yan tinutumba, kailangan nakatayo lang yan, Champing. Oh, laruin mo na. Sige na, at para antugan ka na, mamaya tutulog ka na. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsasawang laruin ang toy na yan. At ayan nga, umakyat na naman siya dyan sa tuktok. Sari-sari ang ginagawa mo, Champing. Umakyat ka na naman dyan. Mamaya-maya ay nakahanap na naman siya ng bagong kalaro. Oh, nasaan na yung kalaro mong si Chito, Champing? Binabogbog mo kasi si Chito. Ayan, umakyat na sa kanyang tore. Oh, halika na rito sa tulugan, Champing. At tutulog na. Dalian mo habang wala pang nauuna sa'yo. Ngayong gabi nga ay mag-isang naglalaro si Champing. Walang kalaro, walang problema. Dahil nagpapakapagod yan dyan sa laruan na yan. Kahit mag-isa siya. Mahilig pa rin maglaro si Champing kahit walang mahikipaglaro sa kanya. At tuwang-tuwa naman siya habang paikot-ikot yan sa toy na yan. Kita mo yan, oh? Wala kang poproblemahin kay Champing kundi ang lagi ng bubugbog. Sa mga oras na yan, wala pang naglalakas loob makipagbakbakan sa kanya. Pero kahit naglalaro yan mag-isa ay naka-alerto yan at baka may biglang sumugod. Oh, wala kang kalaban, Champing. Ituloy mo na ang paglalaro mo. Kapag ganyang nasa isang pwesto lang siya naglalaro ay wala siyang problema sa kanyang angkol. Pero kapag ganyan panay na ang takbo niya ay nanganganib na naman ito sa barako. O Champing, huwag kang patakbo-takbo at nakamasid lang sa iyo ang angkol mo. Maya-maya nga ay umakyat na siya dito sa higaan at naglinis ng kanyang mga paa at kamay. Kapag ganitong oras na ng tulog o gabi na ay hindi yan tumatambay sa kung saan saang sulok. Dito talaga yan sa higaan ni tao tumatambay o humihiga. O, tapos ka na maglinis sa iyong mga daliri? Matulog ka na para ligtas ka sa iyong angkol, Champing. Champing na nakapamasyal na naman nga dito sa labas ng bahay. At syempre, suot niya na naman nga ang kanyang mahiwag ng shades. Pagkatapos niyang tumambay sa labas ay wanted na naman nga siya ng kanyang angkol kaya simula na naman ang bakbakan. O Champing, huwag kang magkakamaling gumalaw dahil ang angkol mo ayan sa ilalim na kabantay. Dahil sa panggugulpi ni Champing ay nakakain siya ng mga balahibo kaya mamaya-maya ay nakita ko siyang inuubo. Champing? Champing? Ano nang nangyayari? Ayan, sa kakagulpi mo yan kay Chito at sa iyong Auntie Chloe, Champing. Oh, nakain mo na ang mga balahibo? Manggulpi ka pa? Yan ang nakukuha mo, Champing. Sa mga oras nga na ito ay oras ng tulog nila kaya natulog na lang si Champing na may patakip-takip pa ng mukha.
Kinagabihan naman ay naunahan na naman siya ni Chito rito sa higaan kaya nakagalit na naman siya kay tao. O, subukan mo gagatin ang paa ko, sisipain kita dyan, Champing. Alay! Champing? Champing? Anong ginagawa mo dyan? Champing? Champing? Sabi ko, anong ginagawa mo? Bingi lang? Aba ka, galing talaga, ba't ka nakabuka ka? O tignan mo talaga ang itsurang yan, no? Ba't ganyan ang position mo, Champing? Nagpapahangin ka? Ano pinapahanginan mo itong putotay mo? Kahit pahanginan mo, hindi na malalamanan niyang bitlog mo, Champing. Kita mo nga, oh, parang lobo na nawala ng hangin. Oo, nakanganga ka na naman. Handa ka na naman mga Champing. Galing mo, ah. Bago kumain, dikit ka ng dikit sa akin. Ngayon, hahawakan ka lang, ayaw mo magpahawak, Champing. Ano ka? Gold? Ganda pa ng position mo dyan, oh. Nagpapahangin ka pa sa putotoy at bitlog mo, Champing. Tutulog na nga siya sa lagay na yara at paggalaw-galaw na naman ang kalahating buntot. Pagkatapos nilang matulog ay pinakikialaman niya na naman si Cassie. Kinapompronta niya na naman si Cassie ba't panay daw ang paganda. Kita nang wala na siyang bitlog. Nakapagtimpi pa siya sa lagay na yan kaya kinagat niya na lang ang kanyang toy. Oh, ba't nandiyan ka na sa ibabaw, Champing? Tumatakas ka na naman sa Uncle Casper mo, Champing.